Mag-ingat ka sa biyahe, Nori, ha? Hayaan mo sa susunod pagka ako'y nagkapera, ay ako naman ang bibisita sa inyo doon sa Batangas. Sige ate, salamat ha. Aba, ay di bagat ang aking ipinunta dito yung tungkol doon sa naiwang bahay at lupa ni nanay at ni tatay. Di bagat pag-uusapan nating magkakapatid, yun kung papaanuhin na. Ay, sa susunod na natin pag-usapan, saka na. At baka ikay maiwan ng ruru. Ay maaga pa naman ate, ha. Pasado alas 6 palaang. Ay aalis naman ang ruru alas 7 pa. Ay pagkapati ako'y naiway. Ako'y kahit doon sa last trip na alas 10. Ay may load ka, ate Bibian. Tawagan mo nga si ate Rowena, sabihin mo pumaritong madali. At atin ang pag-usapan habang ako hindi pa naalis. Ay ako'y walang load. Yung cellphone ko pati hindi ko dala. Hoy hala. Ako na lang ang tatawag, baka ako may load pa dito. Ano't ako pinaparito pa ninyo? Ate Bibian, Nori, ha? Ako may ginagawa eh. Ay pag-usapan na nating madali, ate Rowena, yung tungkol sa lupa at bahay na naiwan ni nanay at ni tatay. Wari ko naman na iyon na hindi natin pwedeng paghati-hati ang tatlo at iyon naman ay 75 square meter. Ay di pag hinati natin sa tatlo, tayo tig 25 square meter. Ando? Ay kakapiranggot. Anak, hindi pwedeng pagtayuan ng bahay. Baka pigir eh. Pwede. Kung halimbawa naman, bibilhin ng isa sa atin yung papartida. Ay ari din naman, kaya lang ay sino namang bibili sa ating tatlo? At tayong tatlong magkakapatid naman ay pare-parehas na walang kwartahan lang. Ay di maigi pa, ay i-for sale na natin ang bahay at lupa ni nanay at ni tatay na naiwan. At yung mapapagbintahan, ay di hatiin natin sa tatlo, di ba ga? Ay di tayong tatlo'y pare-parehas makikinabang, pare-parehas tayong may pira. Ay sino namang bibili, Nori, ng bahay at lupang nakasanla? Alam nga, nakasanla! Abay di itanong mo. Diyan sa kapatid mong magaling ah. Ate, ano sinasabi ni Ate Rowena? Sinanla mo ang bahay at lupa ni nanay at ni tatay? Aba, anong sinasabi mo, Rowena? Yung hindi ko sinanla, Nori, kaya huwag nagpapapaniwala dahil sa kapatid mo. Eh! Ikaw nga'y huwag nang nagsisinungaling diyan, Ate Bibian. Lulukuhin mo pa kaming dalawa ni Nori. Umaming ka na! Ako'y hindi naghahambog sa inyo. Iyon ay hindi nakasanla. Kahit ako'y pumaroon pa sa kwan sa Register of Deeds. Ako naman ay panganay ninyong kapatid. Paano lang kung iyon na isanla ko? Na-hospital si Fredo eh. Saan ako kukuha ng pera? Hala nga, isipin nga ninyo. Anong gusto ninyo mangyari? Pabayaan ko lang si Fredong mamatay? Ama, hindi ako naman ay maagap na nabalo. Sabi, bakit namatay eh? Isinanla mo na ng walang pahintulot namin ni Ate Rowena. Aba, ay maling-mali ka naman doon, Ate Bibian. Dapat ay humingi ka muna ng pahintulot sa amin dalawa bago mo yun isanla. At kung totoo say tayo naman ng tatlo, ang may-ari na yung naiwan ni nanay at ni tatay. Hindi lang ikaw. Baka nakakalimutan mo, meron kang mga kapatid. Pinaiiral mo na naman yung pagkamakasarili mo. Ay paano ko naman sasabihin sa inyo, ha? Ay alam ko naman ang isasagot ninyo kaya hindi magsisipayag. Tsaka yun naman itutubusin ko din. Pagka ako nagkapera na, kayo huwag magsipag-alala. Eh, tubusin mo ate. Tubusin mo yun! Ako hindi papayag. Talagang tutubusin ko yun. At pag yun ay natubos ko, yun ay akin ha. At ako ang tutubos. Aba, bakit mapapasa yun na? Ay kasalanan mo naman yun kung bakit na nga pasanla. Kaya dapat lang talaga itubusin mo. At pagka yun natubos mo na, ay maibinta na. At yung napagbintahan ay kami na lang dalawa ni Nori ang maghahati. Hindi ka nakasali doon. At ilang taon mo naman ang pinakinabangan iyang bahay at lupa ni nanay at ni tatay buhat ng iyong isanla. Ako hindi papayag na ako hindi ninyo papartidahan doon sa mapapagbintahan. Subukan ninyo akong hindi partidahan doon sa mapapagbintahan. At talagang ayun, hindi ko tutubusin. Papabayaan ko ng marimata sa bangko. Ikaw pati Nori, bumiyahin na at naiiwan ka na ng maroro. Mga lintik kaya!